At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Sa ating unang balita dito, sabi po rito ay expert says 500 XRP is enough to become a future millionaire. And here's why. Ayan, marami po ang nag-aakalang kailangan mo ng daang-daang libong tokens para yumaman sa crypto. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang 500 piraso or 500 XRP lamang ay sapat na? Ngayon ay niyanig po ni Kenny Yungen ang crypto space sa kanyang matapang na pahayag. Ayon po sa kanya, si XRP ay may potensyal na gawing milyonaryo ang sinumang may hawak ng kahit 500 tokens lamang o 500 XRP lamang. Posible nga ba na ang maliit na investment ngayon ay maging life-changing wealth sa hinaharap? Ngayon ay pag-usapan po natin ang logic sa likod nito. Para ang iyong 500 XRP ay maging isang milyong dolyar, kailangang umakyat ang presyo ng XRP sa halagang $2,000 bawat isa. Mukhang napakalayo po nito sa kasalukuyang presyo. Pero ipinapaalala po ni Nguyen na ang value at long-term potential ng XRP ay hindi dapat maliitin. Ang pahayag na ito ay nagbibigay ng konkretong target para sa mga retail investors na walang malaking kapital. Ipinapakita nito na sa XRP ay isang asset na kayang magbigay ng extraordinary results kahit sa mga modest holdings lamang. Ang mensahe po rito ay malinaw. Huwag pong basta-basta magpabitaw dahil ang bawat piraso ay may dalang bigat sa hinaharap. Ngunit, hindi lang dito nagtatapos ang usapan. May mga eksperto sa crypto space na naglalagay ng target na mas matayog pa or mas mataas pa sa $2,000. May mga projections na umaabot hanggang $10,000 bawat isa para kay XRP. Kung mangyayari po ito, ang iyong 500 XRP tokens ay hindi lang basta 1,000,000. Ito po ay magiging multiple millions. Ang strategy po na iminumungkahi ay simple lamang po. Accumulate, retain, at i-monitor ang market conditions. Dahil sa liquidity at mabilis na adoption ng XRP, nagiging accessible ito sa mga investors na gustong sumabay sa market nang hindi kumukuha ng extreme risk. Hindi mo kailangang maging whale para makinabang sa trajectory na tinatahak ni XRP ngayon. Ngayon ay bakit nga ba nagiging mas positibo ang tingin ng mga eksperto? Ito po ay dahil mas madali na ngayon para sa lahat na makuha si XRP. Sa tulong ng mga spot ETF at mga projects tulad po ng Evernorth, isang publicly traded digital asset treasury, nagkakaroon na ng regulated portfolio para kay XRP. Ang mga platform na ito ay nagpapadali para sa mga retail at saka institutional investors na magkaroon ng exposure ng hindi na kailangang direktang humawak ng tokens. Habang lumalawak po ang access, lalong lumalakas ang suporta sa presyo ng XRP. Ang disiplinadong pag-hold ng kahit maliit na stake ay maaaring magresulta sa financial freedom na matagal nang pinapangarap ng marami. At ayan, narito na po ang aking opinion tungkol dito. Sa aking pananaw, ay ang balitang ito ay nakatutok po sa risk to reward ratio. Sa mundo ng finance, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagposisyon bago ang malaking wave. Ang ideya na ang 500 tokens na XRP ay sapat na para maging milyonaryo ay maaaring mukhang ambisyoso. Pero ito ay paalala na sa crypto,
ang early patient holders ang laging nananalo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong simula. Ang mahalaga ay nandun ka kapag ang utility ng XRP ay ganap ng niyakap ng global financial system. Ang bawat dip or pagbagsak sa malalim ay pagkakataon para dagdagan ang ating laman po ng ating wallet. Dahil sa huli, ang pasensya po natin ang magdidikta kung magiging bahagi po tayo ng susunod na henerasyon ng mga crypto millionaires. Ang sabi naman po sa ating sunod na balitang ito ay here's where XRP stands apart in quantum computing risk. Yan, sa bawat pag-angat ng teknolohiya, may kaakibat na bagong panganib. Ngayon, ang pinakamainit po na usapan dito sa mundo ng cybersecurity ay ang mabilis na pag-unlad ng tinatawag pong quantum computing. Sinasabing ang mga computer na ito ay may kakayahang basagin ang lahat ng encryption na nagpuprotekta sa ating mga bangko, military communications at maging ang internet. Siyempre, hindi po ligtas si Bitcoin, si Ethereum at saka si XRP sa usapang ito. Pero ayon po sa isang bagong analysis mula kay Versan Algera, may isang bagay na nagbubukod tangi kay XRP pagdating sa pagharap sa panganib na ito. Yan, bago po natin pag-usapan ang solusyon, alamin muna natin ang problema. Halos lahat ng modernong blockchains ay umaasa sa tinatawag na elliptic curve cryptography. Ito ang nagbibigay sa atin ng public at saka private key pairs para ma-secure ang ating mga assets. Sa traditional na computers, imposible itong ma-hack. Pero sa mundo ng quantum computing, ang mga super powerful machines na ito ay kayang mag-solve ng complex math problems sa loob lang ng maikling panahon. Ibig pong sabihin, ang isang attacker ay posibleng makuha ang iyong private key gamit lang ang iyong public key. At wag po nating kalimutan, hindi lang ang mga crypto tickers natin ang nasa panganib. Maging ang mga traditional na financial networks ay gumagamit ng katulad na teknolohiya. Kaya ang malaking tanong, paano mag-a-upgrade ang mga blockchains bago po maging huli ang lahat? Dito na po tayo sa mahirap na bahagi ng proseso. Para malabanan ang quantum computing, kailangan ng mga network na lumipat sa tinatawag na quantum resistant cryptography. Para kay Bitcoin at kay Ethereum, ang pag-upgrade ay hindi po biro. Dahil sila ay malalaking decentralized networks, kailangan po ng mahabang koordinasyon sa pagitan ng mga developers, node operators at saka exchanges. Minsan kailangan pa ng hard fork o ang paghahati ng network kung hindi magkasundo ang lahat. Isipin po ninyo ang hirap at gulo kung hindi po magkakaisa ang community sa gitna ng isang emergency upgrade. Pero ayon po sa founders ng Black Swan Capitalist, sa XRP ay mayroong structural advantage na wala ang iba. Ang XRP Ledger ay idinisenyo na maging flexible mula sa simula. At ang flexibility na ito ang maaring magligtas sa ating paboritong crypto ticker kapag dumating na ang banta ng quantum tech. Ano nga ba ang lamang ni XRP? Ang network po ni XRP ay gumagamit ng isang validator consensus system na kayang mag-approve ng updates ng direkta sa protocol level. Ibig sabihin, kayang mag-evolve na XRP nang hindi kinakailangang ihinto ang mga transactions o dumaan sa magulong hard forks. Sa pamamagitan po ng coordinated consensus, ang XRP Ledger ay posibleng makapag-implement ng bagong cryptographic upgrades ng mas mabilis at saka mas smooth kumpara sa kanyang mga
kakompetisyon. Bagamat sa ngayon ay wala pang major blockchain na masasabing 100% quantum proof, ang architecture ng XRP ay sadyang ginawa para sa hinaharap. Habang ang iba ay nahihirapang mag-adjust, sa XRP ay handang sumabay sa agos ng teknolohiya. Ang mahalagang tanong ay hindi kung ligtas ba tayo ngayon, kundi kung gaano kabilis makaka-adapt ang network kapag lumitaw na ang mga banta bukas. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ayan, ang aking personal na pananaw sa balitang ito ay nakatutok po sa adaptability. Sa teknolohiya, hindi ang pinakamalakas ang laging nananalo, kundi ang pinakamabilis mag-adjust. Ang banta ng quantum computing ay parang isang bagyo na alam nating darating pero hindi natin alam kung kailan. Ang pagkakaroon ng structural flexibility ng XRP ay nagbibigay ng malaking kumpiyansa sa mga long-term holders. Maring malayo pa ang quantum computers sa puntong kaya na nilang basagin ang modern encryption, pero ang pagiging handa ng XRP sa protocol level ay isang sinyalis ng matalinong engineering. Ang seguridad ng ating assets ay nakasalalay po sa kakayahan ng network na mag-upgrade ng walang aberya. At sa labanang ito, si XRP ay tila may hawak na alas sa kanyang bulsa. Sabi naman sa ating balita na ito ay 7.03 billion XRP in February stuns XRP army. Here's what happened. Yan, isa pong malaking misteryo ang gumulat sa buong crypto market ngayon. Habang lahat ay nakatutok po sa presyo, may isang higanting paggalaw na nangyari sa likod ng mga eksena na nagpabigla sa buong XRP army. Mahigit 7 bilyong piraso na XRP ang biglang nawala sa mga centralized exchanges sa loob lang ng buwan ng February. Ito na ang pinakamalaking monthly outflow simula noong November. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Nilimas na ba ng mga whales ang supply para sa isang napakalaking rally? Hatiin natin ang mga numero para mas maintindihan natin ang scale na ito. Ayon po sa analyst na si Saif, ang 7.03 billion tokens na XRP na lumabas sa mga exchanges ay nanggaling sa mga pinakamalalaking trading platforms sa mundo. Ang Binance ang nanguna rito, kung saan humigit kumulang 3.38 billion tokens na XRP ang kinuha ng mga investors. Hindi lamang po si Binance ang nilimas. Si Bybit ay nakakita rin ng paglabas ng 770 million tokens, habang si OKX naman ay nabawasan ng 395 million tokens na XRP. Sa madaling salita, ang mga ready to sell na supply sa mga exchanges ay bigla pong numipis. Kapag ang mga ganitong kalaking halaga ay inilalabas sa exchange at inililipat sa mga private wallets, isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Walang balak pong magbenta ang mga holders na ito sa malapit na hinaharap. Ngayon ay bakit nga ba tayo dapat ma-excite sa ganitong balita? Sa mundo ng crypto, ang exchange flow data ay isa sa mga pinaka-importanting on-chain indicators. Kapag ang mga investors ay may planong magbenta agad, iniiwan nila ang kanilang mga assets sa mga exchanges para mabilis na ma-execute ang trade. Pero kapag kinuha na nila ito at inilagay sa cold storage, ibig sabihin ay pinaghahandaan nila ang long-term holding. Dahil nababawasan po ang supply ng XRP sa mga exchanges, nagkakaroon ng tinatawag na supply shock. Kapag nanatiling mataas o tumaas pa ang demand habang kakaunti na lang ang available na supply sa market, karaniwang nagresulta ito sa matinding upward price pressure. Tila ba nagkakaubusan na ng stocks si XRP sa mga tindahan o market
At alam nating lahat kung ano ang nangyayari sa presyo kapag nagkakaganon. Dapat din nating tandaan na ang interest kay XRP ay lalo pong tumindi matapos po ang matagumpay na pagtatapos ng laban ni Ripple laban po sa SEC noong nakalipas na taong 2025. Wala na ang malaking regulatory hurdle na pumipigil sa mga institution. Ngayong 2026, mas malakas na ang loob ng mga institutional at saka retail players na yakapin sa XRP bilang isang pangunahing blockchain-based payment solution. Ang paglabas po ng 7.03 billion XRP tokens sa loob lang ng isang buwan ay patunay na ang sentiment ng mga investors ay nagbago na mula sa pagiging cautious patungo sa pagiging ultra bullish. Pinuwesto na ng mga malalaking players ang kanilang mga sarili para sa susunod na major na galaw ng market. At mukhang ayaw nilang maiwan kapag nagsimula na ang tunay na fireworks o pagsabog. At narito naman po ang aking opinion tungkol dito. Ayan, sa aking pananaw, ito po ang isa sa pinakamalinaw na buy and hold signals na nakita natin sa kasaysayan ng XRP. Ang paglimas po ng 7 bilyong tokens or 7 billion tokens ay hindi po biro. Ito ay bilyong-bilyong dolyar na halaga ng tiwala. Sa tingin ko, ang XRP Army ay may sapat na dahilan para magbunyi dahil ang supply dynamics ay pabor na pabor sa mga holders ngayon. Habang ang mga exchanges ay nauubusan ng supply, ang halaga ng XRP ay nagiging mas scarce o mas bihira. Ang tanong na lang ngayon ay kung gaano kabilis magre-react ang presyo sa ganitong kaliit na supply. Sa huli, ang crypto ay laro po ng supply at demand. At sa ngayon, sa XRP ay mukhang nakahanda na para sa isang napakalaking pagsabog. Tandaan po natin ang mga tunay na nananalo sa market ay yung mga kasabay ng mga whales sa pag-iipon. Hindi yung mga sumasabay sa panic selling. Ang sabi naman sa balitang ito ay how Ripple's Hidden Road acquisition will supercharge XRP's utility. Akala ng marami sa XRP ay para sa cross-border payments lamang. Pero ngayon, binago po ni Ripple ang takbo ng laro. Sa pamamagitan po ng pagbili sa Hidden Road na kilala na ngayon bilang Ripple Prime, hindi na lang basta payments provider ang kumpanya. Pumasok na sila sa mundo ng prime brokerage para sa mga dambuhalang hedge funds at saka financial institutions. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa utility at presyo ng XRP? Ito na ba ang hudyat ng tuloy-tuloy na adoption sa traditional finance? Dati ay pahirapan para sa mga malalaking pondo ang pumasok sa crypto dahil sa regulasyon at infrastructure. Pero dahil po kay Ripple Prime, mayroon na silang full-scale services gaya po ng trading, custody, financing at saka clearing. Ayon po kay Brad Garlinghouse, ang acquisition na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity. Kinokonekta nito ang crypto infrastructure sa mga traditional na market sa ilalim ng isang regulated na framework. Habang ang ibang coins ay naghahanap pa ng silbi, sa XRP ay inihahanda na para maging core asset ng mga institution. Sa ilalim ng Ripple Prime, ang mga digital at saka conventional assets ay magsasama sa iisang bubong at sa XRP ang magsisilbing tulay para sa mabilis at efficient operation. At heto po ang mas matinding balita. Nagsimula na po ang hidden strategy
sa pag-integrate kay XRP at sa XRP Ledger para i-optimize ang kanilang settlement processes. Plano nilang ilipat ang kanilang post-trade clearing sa mismong XRPL. Ipinapakita nito na kayang-kaya ng blockchain na humawak ng high-volume institutional flows na dati ay sa lumang sistema lamang ginagawa. Dahil dito ay mas bibilis po ang settlement habang nananatiling transparent at secured ang bawat transaction. Mismong si David Schwartz, ang dating CTO ng Ripple, ay nagsabing important ang development na ito. Kapag ang clearing ay dumaan po sa XRPL, direktang ginagamit sa XRP bilang settlement asset na nagbibigay dito ng tunay at organic na demand sa professional markets. Hindi lamang po sa XRP ang bida rito. Kasama rin si RLUSD, ang USD-backed stablecoin ni Ripple. Sa Ripple Prime, ginagamit na si RLUSD bilang collateral para sa mga brokerage services. Ang mga institutions ay pwedeng mag-manage ng derivatives at saka foreign exchange positions gamit ang iisang collateral pool. Binabawasan nito ang financing cost at ang sakit sa ulo ng mga operasyon. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa malalaking flows gamit ang isang regulated token, mas lalong nahihikayat ang mga bangko na isama sa XRP at si RLUSD sa kanilang araw-araw na operasyon. Ito ang tinatawag nating utility in action. Hindi lang hype, kundi totoong paggamit sa loob ng financial system. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Yan ang aking pananaw sa development na ito ay napaka-bullish para sa long-term future na XRP. Madalas nating naririnig ang salitang utility. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakakita tayo ng isang kompleto at regulated na platform gaya po ng Ripple Prime na direktang nag-i-embed kay XRP sa institutional workflows. Hindi na tayo umaasa sa retail hype lamang. Ang demand ay magmumula na sa mga hedge funds at banks na nangangailangan ng mabilis na clearing at saka settlement. Ang pagsasama po ni XRP at si RLUSD sa iisang ecosystem ay isang matalidong hakbang para maging indispensable si Ripple sa traditional finance. Maaaring hindi ito maramdaman ng presyo sa loob ng isang minuto, pero ang pundasyong itinatayo ngayon ay ang pundasyon para sa susunod na dekada ng crypto adoption. Sa madaling salita, habang iba ay naglalaro pa, si XRP ay nagtatrabaho na sa loob ng mga bangko. At ayan, narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Ang sabi rito ay pundit to XRP holders. Read this recent Trump statement. Here's why it matters to XRP. Ayan. Sa loob ng maraming taon, ang malabong regulasyon ang naging pinakamalaking kalaban ng crypto industry sa Amerika. Pero ngayon tila nagbabago na ang ihip ng hangin. Isa pong matinding pahayag mula kay President Donald J. Trump ang gumigising ngayon sa buong community ng XRP. May seryoso pong babala ang presidente sa mga dambuhalang bangko na pilit daw humaharang sa mga batas na magbibigay ng kalayaan sa mga digital assets. Bakit ito itinuturing na game changer para kay XRP? Alamin po natin ang detalye sa likod ng mainit na balitang ito. Ayan, heto po ang sitwasyon. Binigyan ni President Trump ng isang strong warning ang mga malalaking banking institutions na umano'y nagtatangkang i-delay o pabagalin ang pagpasa ng mahalagang crypto legislation sa Congress. Ayon po sa crypto pundit dito na si X Finance Bull, ayan,
hindi papayagan ng Trump administration na maging hadlang ang mga bangko sa pag-usad ng digital asset reforms, lalo na ang mga batas na may kaugnayan sa tinatawag na Clarity Act. Nakakatawang isipin na kung kailan handa na ang teknolohiya, ang mga traditional na institusyon naman ang tila kumakapit sa lumang sistema. Pero matapos pong maipasa ang Genius Act na itinuturing na unang hakbang para sa isang structured regulatory framework, binigyang diin ng presidente na hindi nila papayagan ang anumang stalling tactics. Ang mensaheng ito ay direktang hudyat na ang gobyerno ay seryoso na sa pagyakap sa innovation. Hindi po nagtagal at nag-react ang mga higante sa industriya. Ang CEO ni Ripple na si Brad Garlinghouse ay inilarawan ang pahayag na ito bilang isang extremely pointed signal laban sa mga institusyong ayaw sa pagbabago. Maging si Senator Cynthia Lummis na kilalang tagapagtanggol ni Bitcoin at ng buong crypto space ay nagsabi na dapat bilisan ng Congress ang pag-finalize sa mga batas na ito. Hindi lamang po si Ripple ang natutuwa. Pati sina Brian Armstrong ng Coinbase at Dinell Dixon ng Stellar ay nagpahayag ng suporta. Binatikos nila ang mga bangkong kumokontra sa reforms dahil ang mga ito raw ay nasa maling panig ng kasaysayan ng financial innovation. Sa puntong ito, malinaw na nagkakaisa ang mga tech leaders at ang White House para linisin ang daan para kay XRP. Ngayon ay bakit nga ba Clarity Act ang palaging binabangkit? Ang batas na ito ang magbibigay ng definisyon kung ano ba talaga ang papel ng digital assets sa financial system. At ang goal o layunin, iwalayin ang mga utility tokens mula sa mga securities. Ito po ang pinaka-importanting aspeto para kay XRP. Sa loob ng maraming taon, nalunod po si XRP sa regulatory friction dahil sa kawalan ng malinaw na classification. Kapag nagkaroon po ng stable legal framework, mas magiging madali para sa mga financial institutions na i-integrate sa XRP sa kanilang cross-border infrastructure. Kasabay nito ang pag-expand ni Ripple tulad po ng pag-launch ng RLUSD stablecoin at ang pag-file para sa access sa US Federal Reserve payment systems. Ang lahat ng ito ay nagpapatatag sa posisyon ng XRP sa hinaharap. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ayan, sa aking pananaw, ang pahayag na ito ni Trump ay ang missing piece na matagal nang hinihintay ng market. Ang regulasyon ay madalas nating ituring na hadlang, pero sa pagkakataong ito ang magsisilbing tulay para sa institutional adoption. Kung ang gobyerno mismo ang umaway sa mga bangko para protektahan ang crypto legislation, ibig sabihin ay seryoso na ang Amerika na maging leader sa digital finance. Para sa mga holders ng XRP, ang bawat salitang lumalabas sa Washington ngayon ay may katumbas na halaga sa chart. Maaring hindi agad bukas ang breakout, pero ang pagtatanggal sa mga legal na harang ay ang pinakamalaking green flag na nakita natin sa loob ng mahabang panahon. Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis makasabay ang market kapag ang batas ay pabor kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.